This is Minsu, where learning inspires growth, where innovation meets purpose, and communities thrive together. A place where talents shine, and the future becomes possible. Local roots, global reach. We are Mitsu, lifting minds, shaping futures. Be part of our journey. Linking voices, weaving stories. Mula sa bawat departamento, campus at komunidad, ating pakinggan ang kwento ng serbisyo ng tagumpay at pagbabago. This is Minso TV Campus Connect. Magandang araw, Minso 1. Welcome po sa episode 3 ng ating programa. Ako po si Giselle de la Cruz at samahan niyo po ako sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa mga kaganapan dito sa ating universidad. Tayo po ay live ngayon sa ating Facebook page at The Minso Official. Kaya wag po nating kalimutang i-heart at i-share ang ating live episode. So alam naman natin ngayon na para sa maraming senior high school students, isa sa pinakamahalagang kaganapan ngayon sa kanilang buhay o hakbang sa kanilang buhay ang pag-a-apply ng kolehiyo. So kasabay ng excitement ay marami po tayong mga tanong na natatanggap. Ano ba yung mga requirements? Ano ba yung proseso? Para saan ba yung portal? At kung ano pa yung mga pwede nilang gawin sa pagsisimula ng kanilang journey. So kaya naman ngayong araw, sasagutin natin ang ilan sa mga pinakamadalas itanong tungkol sa admission sa Mindoro State University. At para samahan tayo sa pagtalakay ng mga tanong na ito, kasama natin ngayong araw ang Director for Admission and Scholarship ng MINSU, si Dr. Jessie Ray B. Mangundayaw. Magandang araw po, Sir Jessie Ray. Magandang araw sa iyo, Giselle, at ganyan din po sa lahat ng manonood natin ngayon sa FB Live namin. So maraming salamat sa pagkakataon na may paliwanag ng gusto ang mga proseso ng admission para sa panoraang taong 2026-2027. So gusto ko lang muna batiin ang ating University President, Dr. Enyo Maria Apostol, mga key officials, ang information unit at saka yung mga co-officials natin. Salamat po sa inyo pong suporta upang ma-launch natin ngayong taon ang college admissions. So, welcome po muli, Doc Jessie Ray. So, bago natin simulan yung ating talakayan sa pagtatanong kay Sir Jessie, nais ko munang batiin lahat ng mga nanonood sa ating episode ngayong araw. So, eto po, nanonood si Ma'am Glenda Lacdao Cañete, si Ma'am Jasly Camargo Castillo, si Ma'am Reby Masangya, si Ma'am Jemeline Heta ba to? Heta or Geta? Si Sir Roby Riano. So maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy po nating tutukan itong ating episode, lalo na po sa mga gustong mag-apply dito sa ating universidad para sa panorang 2026-2027. So gayon din po kung meron po kayong mga katanungan para sa ating guest, para sa ngayong araw na ito, maaari po kayo mag-comment sa ating comment section at babasahin natin ang inyong mga tanong at itatanong natin direkta kay Sir Jessie Ray. So paalaala lamang, hinihikayat po natin na maging marespeto po tayo at maayos yung ating pagtatanong para mas maganda at harmonize yung daloy ng ating talakayan. So, Sir Jessie Ray, neto mga March 2 ay formal na binuksan yung admission ng ating universidad. Marami po yung mga nagtatanong, lalo na po yung mga incoming first year student, mga magulang, paano po ba yung mga proseso? Kasi sila, gustong-gusto nila dito mag-aral sa Mindoro State University. So, eto nga, at wag na nating patagalin, sasagutin natin yung mga frequently asked questions tungkol dito. So, simulan po natin sa inyong opisina, Sir Jessie Ray. Ano po ba ang ginagawa ng inyong opisina at maaari niyo po bang ipakilala ito sa kanila? Okay. Ang Office of the Admission and Scholarship, ang opisinang nagmamanage sa pagproseso ng pagtanggap ng ating mga bagong aplikante para sa universidad. Kami ang namamahala sa screening ng mga aplikante, sa pagproseso ng kanilang mga applications at pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa admission and scholarship opportunities. Layunin ng opisina na masiguradong
ang mga papasok na estudyante ay handa at kwalipikado para sa kanilang mga napiling programa. At gayon din, tinutulungan natin ang ating mga kwalipikadong estudyante na magkaroon ng scholarships mula sa iba't ibang partner agencies natin. Okay. So, nagsimula na nga po ito yung admission period para sa first semester 2020, AY 2026-2027. So, maaari niyo po bang ipaliwanag sa lahat yung timeline ng admission period ngayong taong ito? Katulad sinabi mo, nagsimula na ang ating admission application ngayon, noong March 2, 2026. May mga ilang petsa na dapat silang tandaan at ito ang mga sumusunod. Ang ating admissions application period ay from March 2 to April 3, 2026. Tandaan lamang na ang admission application na ito ay yung unang bahagi lamang or yung pag-apply sa entrance test. So, ang entrance test natin, ang college entrance test schedule natin ay tuwing Sabado from April 11 to May 2, 2026. So, starting ng April 20, release natin to ng mga entrance test results natin. So, makakaasa ang ating mga nag-exam na matatanggap nila yung kanilang results after 2 weeks na sila ay nag-exam. April 20 to May 8 naman ang tinatawag natin na college-based second level screening. Mamaya pag-usapan natin siguro yan, ano? At yung enrollment period natin ay siguro to be announced na lang, depende sa calendar natin for the next school year. So, mahalagang bantayan ng mga aplikante ang ating official announcement na nagmula sa Facebook page natin, yung official Facebook page natin ng Mindoro State University, dahil doon natin ilalabas ang mga exam schedule at saka deadlines ng applications. So, ayan naman, kaya mark your calendars, future means once, para hindi po ninyo ma-miss ang mga opportunities na makapag-aral dito sa Minsu. So, sir, sino naman po yung mga maaaring mag-apply or qualified applicants para po dito sa ating admission? So, maaaring mag-apply ang mga grade 12 students na magtatapos o nagtapos na ng senior high school. So, mga high school na graduate ng old curriculum na hindi dumaan sa senior high school, tumatanggap din tayo ng mga transferees, second degree takers o yung mga natapos na ng kolehiyo at gusto pa ulit kumuha ng panibagong kurso, returnees o yung mga tumigil sa pag-aaral na gustong muling magpatuloy, at yung mga graduate ng ALS or completers ng ALS at saka PEPT or sa mga passers na nais magpatuloy sa kolehiyo. Ang mahalaga ay natugunan nila ang basic requirements at hindi pa sila nakapag-enroll sa kahit anong degree program. Okay. So, ito po, marami nagtatanong din po sa ating page. So, may application fee po ba? May bayad po ba pag mag-a-apply dito sa Minsu? Definitely wala. Libre lang ang mag-apply para sa entrance examination sa Minsu o yung mag-apply sa admission natin. Tayo ay nagpapatupad ng libreng matrikula alinsunod sa RA 10931 or yung tinatawag natin na Universal Access to Tertiary Education Act. So, kilala rin bilang free tuition law. So, sakop na rin siya ang entrance test doon, no? Ito ay nag-uutos sa lahat ng publikong higher education institutions at government-run technical vocational institutions na magbigay ng libreng quality tertiary education sa mga qualified na mga Pilipinong estudyante. So, ayan, paalala po sa ating mga applicants, ano po, wala pong sinisingil na anuman ang universidad sa lahat po na nagnanais na mag-apply. Libre po ito at walang kinakailangang bayad. Kung may mga ganito man po, ipagbigay po sa kinauukulan o pamabigyan po natin ng karapatang investigasyon at parusa kung sino man po yung lumalabag po dito. So, Doc Jessie, isa pa pong tanong sa mga applicants po natin. Pwede po bang mag-online register po sila? At kung oo po, paano po magre-register sa online admissions portal? Okay. Ang tanong po nila dito ay, may online registration po ba ito? At kung oo po, ay paano po sila mag-a-apply or magre-register online? Okay. Ang pangunahing paraan ng pag-apply natin ay online registration. Actually, nag-launch tayo ngayong taon ng ating newly crafted na portal. At para nila itong ma-access sa mga links na na-post natin sa FB page natin at sa Minsu official website natin. So, para maka-access sila sa portal at makapag-apply sila doon, kailangan lamang nilang tandaan, kailangan nilang maghanda ng isang active email kasi ang active email ay nire-require para ma-access nila o makapag-register sila dun sa portal. Kailangan din nilang ihanda ang mga scanned copy ng mga certified true copies ng mga requirements natin na I think mamaya pag-uusapan natin o i-present natin kung ano yung mga yan. At kailangan lamang ng internet connection nila. Okay. So yan ang mga kailangan nilang ihanda
para makapag-apply sila online. Oh, so maliwanag po 'yan ano. Meron po tayong online registration para hindi na po kayo pupunta dito ngayon, lalo na ngayon napakamahal ng pamasahe. Mm. Hindi lang pamasahe pala, krudo, gasolina, lahat nagmamahal. So, kung ako po sa inyo, mag-online registration po ang ating gamitin. And ganun din po, palaala po, tandaan po natin kung ano po yung email address na atin pong ginamit. Kasi nung mga nakaraang taon, ang kadalasan ay nakalimutan po nila yung email address or mali yung email address na kanilang pinadala or kanilang ginamit. So, ayun po, please be cautious po dun sa atin pong mga inilalagay na detalye sa ating online application. Ano po? So, yung ating pong tutorial ng ating pong online application ay makikita po, paki-browse po ng aming Facebook page at The Minso Official para po step by step ay matutunan po ninyo yung tamang pag-apply po dito sa Mindoro State University. So, Doc, nitong mga nakaraang araw po ay maraming nagpaabot din po ng kanilang tanong at komento tungkol sa mga na-experience nila habang sila ay nag-register sa ating online portal. Yung iba po, sabi nila, hindi po daw agad sila makapasok agad. Yung iba naman, hindi nakaka-receive ng notification, yung verification code na tinatawag. Ano po yung masasabi po niyo tungkol dito? Unang-una, gusto namin hingin ang paunmanhin ng ating mga kliyente, no? Kung nakaranas tayo ng inconvenience doon sa unang 2 hanggang 3 araw natin ng pag-launch ng ating admission application. Pero nangyari kasi ang lahat ng ito dahil nang hindi natin inaasahan ang sabay-sabay o dagsa ng application natin doon sa ating portal. Actually, na-post natin yung link 7 a.m. Marami nang gustong access. Pero nung mga nakaraang taon kasi, usual lang na kahit online tayo, umaabot lang ng mga 200 to 300 yung nag-a-apply sa unang araw, maghapon na yon. Ngunit ang ating experience ngayon ay nasa around 5,000 ang sabay-sabay na nag-a-access ng portal natin na hindi natin inaasahan na nag-cause ng mga traffics para doon sa pag-access natin doon sa ating portal. So, pero ngayon, Doc, ito po ba ay naayos na or may ginagawa pa rin pong mga maintenance, optimization? Base sa ating tech team, stable na yung ating portal ngayon. Actually, 24 hours na natin siyang binubuksan at pwede na nila itong ma-access anytime of the day hanggang kahit gabi, pwede na siyang i-access ng ating mga kasama. Though sometimes may mga siguro technicalities na mararanasan sila, siguro dahil sa internet connection, maaring mag-refresh lang sila or hindi lang sila makapasok dahil dumadagsa ulit ang mga applicants sa sabay-sabay. Pero so far stable naman siya. Okay. So nagpalabas din tayo kanina ng anunsyo na ang atin pong portal ay 24/7 na pwedeng pong i-access ng ating mga applicants or ng mga users. Yun nga lang po, meron po tayong 6 a.m. to 8 a.m. na isinasagawang daily maintenance schedule activities para sa ating portal para kumbaga yung atin pong experience ay mas mapahusay pa, mas mapabilis pa at mas maging reliable at accessible yung ating portal. So lagi po tayong maging updated sa anumang anunsyo ng ating pong universidad at like and i-follow nga po natin ang ating Minso Official Facebook page. Ano po? So, para naman po dun sa mga nag-o-online registration, ano po yung mga dokumentong dapat nilang i-upload sa portal? Okay. So, kailangan nilang ihanda, katulad na banggit ko kanina, yung mga required documents natin. Actually, madali lang siyang tandaan kasi konti lang naman. Una, ang kanilang PSA birth certificate, di ba? May ilang nagtatanong na kung pwede din ba yung NSO birth certificate. Tinatanggap po natin yan kasi parehas lang naman yan ayon sa atin pong PSA office. Ganun din, tinatanggap natin, kailangan nilang mai-upload or ihanda ang certified true copy ng kanilang grade 12 first semester, Form 138 para sa mga graduating pa lang na senior high school, or Form 137 sa mga graduate na, at saka ang kanilang scan copy ng 2x2 ID picture. Okay. So paglilinaw lang po na sa mga new applicants, particular sa mga graduating senior high school students na hindi nagre-release ng
na hindi nagre-release ang MINSO ng kahit anong letter request para sa inyong school upang humingi ng copy ng Form 137. Hindi po ang original ang kailangang isubmit sa puntong ito, kundi photocopy lang po na may tatak ng certified true copy. Ang hinihingan po ng original copy ay ang mga estudyante na graduate na. Yeah. Para naman po sa ating mga transferees, certified true copy of grades from previous HEI or college na kanilang pinuntahan o kaya naman ay yung official transcript of records. Sa mga PEPT at ALS passers naman, kailangan natin ang Certificate of Rating for passer ng PEPT. Nagsasabing sila ay eligible na mag-enroll sa college. At sa ALS naman, yung Certificate of Completion ng ALS passers, nagsasabing sila ay eligible din para mag-enroll sa college. So, ayan po, yung mga requirements rin po ay makikita rin po sa ating portal. Doon sa mga latest announcements po, kung mababrowse po natin yung ating portal, nandun po yung mga nakalagay na mga requirements. And also sa ating Facebook page po, lahat po ng mga kinakailangan po ay nasa ating Facebook page po. So, isa pa po, Doc, sa malinaw na ulit-ulit din po na lumilitaw sa ating page ng mga questions ay pwede po ba silang mag-walk-in or mag-submit ng application face-to-face? Oo. Tumatanggap ang Admission Scholarship Office sa lahat ng campuses sa universidad natin. Bukas tayo kasi nagkaroon tayo ng adjustment ngayon. No? Magiging bukas ang opisina natin na Admission Scholarship para tumanggap ng mga on-site application mula 7 o'clock ng umaga as early as that hanggang 6 p.m. ng gabi mula Lunes hanggang Huwebes. Upang sila ay i-assist. Kundi dapat lang malaman ng ating mga on-site applicants na pareho lamang yung gagawin natin sa portal. I-access din namin, kaya lang on-site siya. Ang kaibahan lamang ay mayroong tutulong sa inyo at mag-guide dun sa buong proseso. Kumbaga, hindi na kayo mahirapan, may matatanong tayo. Sa mga ibang mga pagkakataon naman na halimbawa humina yung signal din dito sa ating campus at hindi rin tayo maka-access, no? Ang ginagawa natin ay manual natin pinoproseso ang aplikasyon at ang opisina na ang nag-enroll sa kanila sa portal. Okay, so yun nga lang, gusto kong ihabol na hindi agad-agad ay naibigay ang accounts ng mga online applicants na hindi mismo direkta sa portal sila nag-apply. Okay. So, paalala po muli, mula po March 16, ang atin pong admission office at ang lahat po ng tanggapan po dito sa Mindoro State University ay Monday hanggang Thursday na lamang po ang atin pong office transaction. Sa ganap po ng admission office, sila po ay tumatanggap mula 7 a.m. hanggang 6 p.m. Pero sa mga lahat ng tanggapan maliban sa admissions ay 7 a.m. hanggang 7 p.m. So maliwanag po 'yon at yun din po ay nagpalabas din po kami ng public advisory. Okay, Doc, ito pa po yung isa pang mga frequently asked question. Maaari bang mag-apply sa kahit anong campus ng MINSO, like for example, Calapan campus, tapos hindi doon sa specific na campus na yun papasok? Like for example, ako po ay taga Victoria. So, pero ang gusto ko po ay mag-apply sa Calapan kasi nandun yung gusto kong kurso. Ngayon, para for my convenience, dito ako mag-apply sa main campus kasi mas malapit. So, pwede po ba yung ganon? Nung mga nakaraang taon, ganyan ang ginagawa natin sapagkat centralized pa ang ating admission office. However, ngayon, hindi na siya po pwede kasi kailangan nila kung saan silang campus mag-aaral, doon sila dapat mag-apply at ganoon din, doon sila dapat kumuha ng entrance exam. Kasi yung ating portal ay may kanya-kanya na database at sila na ang maglalagay ng kanilang schedule at place of examination. So, yun. Kung ikaw ay taga Calapan or anywhere, basta gusto mong mag-aral halimbawa sa Calapan, nandun yung kurso mo, doon ka mag-a-apply. At kung ikaw naman ay taga main, main ang gusto mong pasukan, sa main ka mag-a-apply. And so, bungabong. So, ang kagandahan naman po nito, hindi naman nyo kailangan pumunta kasi nga online registration naman po tayo. So, eto pa, Doc, may mga tanong pa na, may bumabagsak ba sa entrance test or entrance exam? Ganito lang yan. Oo, definitely may bumabagsak sa entrance test natin ngayong taon. No? Ang isang aplikante dapat makakuha
ng hindi bababa sa 65% na score. So para sa mga nagnais na pumasok sa mga board programs, ito yung mga programa na may mga licensure examinations na ang kailangan nila ay 75% ng total questions natin sa ating entrance test ang kanilang makuha. So para sa mga aplikante naman na bibilang sa mga IEPs or indigenous groups, ang isang aplikante ay dapat makakuha ng hindi bababa sa 50% score para sa non-board at 65% para sa board programs. Ano-ano po ba yung mga board programs dito sa atin sa MINSU? Dito sa MINSU, ang mga board programs natin ay Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, BS Agricultural and Biosystems Engineering. Sa Calapan Campus, we have BS Criminology. Ano pa ba? BS Agriculture. BS Agriculture dito sa main campus din, BS Fisheries sa Bungabon Campus. BT-BTED or BT-LED. At saka BT-LED natin na under din ng College of Teachers Education. At kung meron pa akong nalimutan, siguro pwede na lang i-check yung Facebook page natin at saka yung ating university website para makita nila. They can check that always. So, batay po doon sa inyong sagot, ano naman po ang mangyayari kung yung aplikante po na yun ay hindi nakapasa sa entrance test? Sad to say, ang isang aplikanteng hindi makakapasa ay hindi nahahayaang magpatuloy sa proseso ng admission. So, maaari siyang mag-apply o kumuha muli ng entrance test sa susunod na academic year, ngunit kung sa kasamaang palad ay hindi pa rin siya ulit makapasa sa entrance test, ay hindi na siya maaari pang muling magpasa ng aplikasyon sa mga susunod na pagkakataon sa university. Kumbaga, wala na talaga. So, dapat talaga 100% ibigay nila yung best nila para makapasa dito sa entrance test natin. So, ito pa po yung mga katanungan na natatanggap po natin ay nag-aalala po kasi sila na ilan sa mga hindi nakaka-register, baka sila daw ay maubusan ng slot sa yung mga gustong kurso nila. Meron po bang limit or limit sa slot yung ating registration? Actually, ayon sa ating pagtatanong-tanong, no, kaya ibalik ko lang yung kanina natin pinag-usapan. Kaya sabay-sabay ang aplikasyon nung unang mga araw, siguro unang linggo, ay kasi inakala nila na akala ng marami ay may mga slot para sa pag-a-apply. So, linawin lang natin na walang nakalaang kota para sa aplikasyon para sa unang bahagi ng admission process. Ang unang hakbang ng admission process ay pag-a-apply para sa college entrance test at hindi direct ang aplikasyon para sa kursong nais nilang pasukan. Ngunit, ang ating mga programang ino-offer ang siyang may limit ng bilang natatanggapin. So, kailangan nating maglagay ng mga kota sa mga programa na ito, lalo na doon sa sobrang daming mga aplikante taon-taon tulad ng BS Information Technology, BS Hospitality Management, BS Psychology, at iba pa. Kasi kinokonsidera natin ang maraming bagay, kasama na dito yung bilang ng faculty, yung facilities natin at saka yung mga classrooms natin. So, kaya may mga limit ng bilang para sa mga program. Pero, sa unang bahagi, yung ginagawa natin ngayon, yung admission application, wala po tayong quota. Kahit na sino, basta verify namin na siya ay kwalipikado, ay pwede siyang mag-apply for entrance and exam. Yun. So, malinaw po yun, kasi yun talaga yung palaging natatanggap naming message. So, malinaw po yun, walang slots na limit sa ating pagre-register. Dahil ito pong pagre-register na ito ay upang makakuha po muna ng entrance test. Hindi pa po ito yung para sa enrollment sa program. Ano po? Sir, kasiguraduhan ba na yung pagpasa sa college entrance test ay makakapag-enroll na sila dito sa MINSU sa gusto nilang course o program? Yan ang gusto nating linawin ng malinaw na malinaw, no? Kasi akala nila pagka nakapasa sila sa entrance test ay automatic matatanggap nila sa programang gusto nila or makapasok sila sa university. So, hindi po ganoon yung case. Ang pagpasa po sa college entrance test ay upang malaman lamang kung ang aplikante ay kwalipikadong magpatuloy sa susunod na hakbang ng proseso ng admission. So, yung tinatawag natin na second level screening at sa kursong kanyang ninanais. O dagdag pa dito, ang mga programa o yung mga kurso na gusto nila ay may mga nakataglagang, katulad sinabi ko kanina, bilang o quota na mga tatanggapin. Kaya may mga pagkakataon na hindi lahat ng pumasa sa entrance test ay nakakapag-enroll o natatanggap sa university. Okay. So, ayun po. Paalala po kahit po kayo ay nakapasa na sa ating college entrance test, ay hindi po yun kasiguraduhan na kayo po ay matatanggap. Dahil
may gaganapin pa po or may ikakandak pa po na second level screening sa bawat college o program na inyo pong gustong pasukan. So, sir, kung successful naman po ang kanilang registration, mamalik tayo sa registration para sa admission, ano po ang next step dito? Ano po yung gagawin na nila? Okay, so kapag successful na ang submission ng ating mga aplikasyon, so makikita doon sa kanilang portal ang status na draft. Nangangahulugan ito na under review ang mga isinumiteng dokumento nila. So kailangan lamang nila maghintay na maaprubahan ang ipinasang aplikasyon. Kung sakaling ma-verify ang mga dokumentong ito at walang mali sa mga ipinasa, ay ito ay ilalagay as approved yung magiging status niya. No? At i-schedule na sila para sa examination. So kung sa pagkakataon na mali or may kulang sa mga ipinasang dokumento or hindi maayos ang ipinasang dokumento, yun din ang gusto nating i-reiterate dito. No? Ayusin natin sana doon sa mga aplikante natin, siguraduhin nating maayos ang pagka-capture or pagka-scan ng ating mga documents. Kasi minsan putol, minsan wala yung mga dapat may pirma, yan, nawawala yun. Hindi natin ma-verify na legit yung kanilang mga bitapasa. So, kailangan nilang itama ito, yung mga ipinasang dokumento at i-resubmit sa parehas na portal. So, ayan. So, sana po ay nalilinawan tayo sa mga naunang tanongan natin. Sa amin pong pagbabalik, tuloy-tuloy ang ating magiging usapan sa admission process at dyan lamang po kayo at magbabalik kami matapos ang ilang paalaala. Hi everyone! Ready na ba kayo maging part ng ating campus? Bago ang lahat, kailangan muna natin ayusin ang inyong requirements para smooth ang inyong application. Let's do this! Simulan natin sa inyong basic identity documents. First up, ang inyong PSA birth certificate. Make sure na ang kopya nyo ay malinaw at nababasa ng maigi, katulad ng nasa screen. Ayaw nating magkaroon ng delay sa inyong application, kaya siguraduhin kita ang bawat detalye. Kapag okay na ang inyong birth certificate, dako naman tayo sa inyong academic records. Para sa inyong report card, hindi lang harap ang kailangan. Upload both the front and back sides. Importante ito dahil kailangan naming makita ang inyong student profile sa harap at ang grading system sa likod para sa complete evaluation. And last but definitely not the least, ang inyong paper. Huwag kalimutan ang inyong signature. Siguraduhin na malinaw at consistent ito sa inyong ibang documents. This is the final touch for your official verification. Double check everything, hit submit, and you're ready to go. See you on campus at good luck sa inyong application. Mabuhay mahal tana! Para sa first semester ng academic year 2026 to 2027, narito ang lahat ng kailangan nyong malaman para sa inyong aplikasyon. Sino-sino nga bang kwalipikadong mag-apply? Bukas ang ating pintuan para sa mga graduating o graduate ng senior high school, graduates ng lumang curriculum bago ang senior high school, passers ng alternative learning system or ALS at PLPT, transferees, second degree takers at mga returnees. Para sa mga new applicants, ihanda ang inyong copy ng PSA birth certificate, certified true copy ng grade 12 first semester form 138 o form 137 kung graduating, o original copy ng senior high school form 138-137 kung graduate na, at 2x2 picture. Para naman sa mga transferees, kailangan ang inyong certified true at correct copy ng grades o official transcript of records. At para sa PLPT at ALS passers, ihanda ang inyong certificate of rating o completion na nagpapatunay na kayo ay eligible para sa college. Paalala, siguraduhin mayroon kayong active email address para sa inyong portal access at updates. Bagamat hinihikayat ang online application, tumatanggap din ng walk-in applications tuwing weekdays sa campus na nais ng pasukan. Tandaan, ang mga transferees, returnees at second degree takers ay kailangan mag-apply ng physical o walk-in sa kanilang napiling campus. Markahan ang inyong mga kalendaryo. Admissions application period March 2 hanggang April 3, 2026. College entrance test tuwing Sabado mula April 11 hanggang May 2, 2026. Release ng results
magsisimula sa April 20, 2026. Second level screening, April 20 hanggang May 8, 2026. Ito ay para lamang sa mga pumasa sa college entrance test. Para sa mga katanungan, maaari kayong tumawag o mag-email sa ating mga admission offices. Bisitahin din ang www.minsu.edu.ph o ang ating official Facebook page. Kita-kits sa Minsu! At nagbabalik po ang Minsu TV Campus Connect. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating live dito sa ating Facebook page. Kaya batiin muna natin yung mga nanonood sa atin ngayong oras na ito. So, thank you sa panonood kay Crizel Ann Matira, kay Gujum Bert, ayan, ang ating hinihiraman lagi ng mga decors natin. Kay Mila Zibel, bayan, Velasco. Nanonood din, syempre, nakaantabay ang ating MBC Admission Scholarships, si Sir Antonio Jala Portugal. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Nanonood din si Sir Richard. And binabati rin po natin ang ating institutional host, si Miss Maricar Jose. So, Miss Icar, yan, binati na kita. Nanonood din si Sir Angelo Peralta. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayon naman po ay may mga katanungan po tayo mula sa ating mga netizens. Oh, di ba, netizens? So, sir, ang tanong po ni Miss Milay Zibel. Good afternoon po. Lahat po ba ng course ay may entrance exam? Katulad na sinabi natin kanina, no? Kailangan dumaan sa unang bahagi ng admission process Ayan. ang lahat ng ating mga aplikante at ito ay ang entrance exam. So, definitely, kailangan nilang kumuha ng entrance exam kahit anong kurso ang kanilang gustong applyan. Yan. Sir, mabuhay ka daw, sabi ni Admission Scholarships. Yeah. So, eto po, sir, total na pag-usapan na natin yung sa exam. Ang may tanong din po dito, ano po ang scope ng exam, usually like for IT? Or siguro ganito na lang yung tanong natin, meron bang specific exam para sa bawat program or courses? Ang exam natin, ang entrance test natin, design natin para sa lahat ng programa. So, kumbaga, general yung approach ng entrance test natin. Kasi nga, naglalayo ng entrance test na subukin kung handa ba ang ating mga aplikante na tumuloy sa college level. At the same time, ay yung kanila bang kurso na pinili ay tatama ba sa kanilang mga kwalifikasyon base sa ating entrance test. So, ayan. So, kanina nga napag-usapan natin din, sir, yung basics ng admission. Ngayon naman po, tatalakayin natin, ano yung mga kursong maaari nilang pagpilian ng ating mga future Minsuans para doon sila mahuhubog, yung kanilang karera bilang isang matagumpay na Minsuan. Okay, so napakapalad ng mga future Minsuans natin. Ngayon, dahil maaari silang makapili ng alinman sa mga kursong na-offer natin ngayon. So sa ngayon, meron tayong 20 undergraduate programs. So maaari ninyong bisitahin ang ating official website o kaya naman tingnan ng mga post sa ating official page sa Minsu, sa FB, kung ano-anong mga programa offerings na maaari ninyong kuhanin. Yan. So sa mga kurso pong ito, let's say, ito yung gusto kong kurso, halimbawa ay BS Agriculture or Criminology. Meron po ba itong, let's say, height requirements, grade requirements para sa admission pa lang? Admission pa lamang po yung pinag-uusapan natin. Okay, sa pangkalahatan, para sa ating mga board programs o yung mga course may mga board exam tulad ng BS Education, Agriculture, Criminology at Biosystems Engineering, kailangan general average na hindi bababa sa 85. So sa mga ibang mga programa na wala namang board programs na nire-require, so wala tayong grade requirements doon. Ang mahalaga lamang ay masigurado na sila ay nakapasa sa senior high school. So meron din naman kanya-kanyang mga specific na requirement ang mga program, katulad ng mga height requirements sa mga ibang mga programs at mga ilan pa. So maaari silang direktang makipag-ugnayan na lamang sa kolehiyo kung saan nila nabibilang o kung saan nabibilang ang kanilang mga kurso, or pwede din naman sa opisina o sa tanggapan ng admissions and scholarships. Okay, so doon naman po tayo sa kanina yung mga new applicant, ibig sabihin yung mga gagraduate or graduate na ng senior high school. Ito naman pong tanong na ito ay para sa mga transferee na gustong mag-apply or pumasok dito sa Minsu. Meron po ba silang entrance exam din? Kasi hindi na kailangan kumuha ng entrance test ang mga nais mag-transfer
kung nakakuha na sila ng at least 18 units mula sa ibang kolehiyo. So, maliban na lamang na irekomenda ng mga kursong nais applyan sa MINSU na kailangan nilang mag-entrance test. Kasi halimbawa, ang nais nilang puntahang program ay malayo mula doon sa dati niya. So, titingnan nila yung ilang mga kwalifikasyon base sa entrance test kung papasok ba sila para sa programa na yan. Halimbawa, minsan ang ang education natin, pinapa-entrance test nila ang mga transferee para lang makita kung sila ba ay mataas ang qualification sa English or sa language, sa depende sa Lalo na may majorship. depende sa majorship na kanilang pupuntahan. Kung ang kursong kanilang unang pinuntahan ay medyo malayo doon sa program pupuntahan nila dito sa MINSU. So, ayun po. Pag sa mga transferee, kung kayo po ay naka-18 units na, so, typically, hindi siya kinakailangan ng entrance exam. Pero, depende sa ating, sabi nga, second level screening. Lalo na doon sa course na pupuntahan nyo or program na pupuntahan nyo, ay ini-evaluate nila yung inyo pong kakayahan para pumasok doon sa kanilang program. So, kung halimbawa po, Doc, para po doon sa mga new applicants and ALS applicant, yung nagtapos po sa ALS, at yung PEPT passers, kailangan pa rin bang mag-exam nila? Yes, kailangan nilang mag-exam, no? Kasi ang category nila ay senior high school graduate. So, definitely kailangan nilang pumasok sa... kailangan nilang mag-take ng exam. Okay. So, yun. Meron ang PEPT, ALS, and ano nga yung isa? Yun, ALS and PEPT passers. So, kailangan nilang mag-take ng exam. So, Doc, may isang tanong din sa ating comment section. Isisingit ko na po. Ano daw po yung mga preparation to review? Tanong po yan galing po, hindi ko po alam kung itong ay Mr. or Miss, pero Portugal Antonio Diala. Technically, wala naman kailangan mga pointers kasi yung ating entrance test ay nakaangkla sa lahat ng, sa mga major competencies ng senior high school natin at saka ng basic education. So, lahat yon ay kinuha natin na naka-align doon sa mga competencies na dapat nakuha na nila sa high school. So, wala namang pointers. It's more on a general, pero naka-align siya doon sa mga dapat nakuha na nila na mga competencies. So, ayun po. Yun din, ang madagdag ko lang, mas maganda pa rin po tayo nagre-review. Ano po? English, math, science, yung mga subjects natin. Pero mga basics na mga competencies lang naman. So, ayun. So, mag-review na lamang po tayo para mas lamang na tayo ay makapasa dito sa ating entrance exam. Ano po? Doc, ito pa isa. Paano daw po kung kulang pa ang kanilang requirements? Pero gusto talaga nilang makapag-register online. Pero hindi pa nga sapat yung kanilang dokumento. Halimbawa po, kadalasang medyo nahihirapan silang kuhanin yung copy ng kanilang Form 137 or yung Form 138. Paano daw po ito? Magpuproceed pa po ba sila? Sa ganyang pagkakataon, hindi po natin pinapayagan na makapag-register ang sinumang may mga kulangan sa requirements. Ang mga dokumentong hinihingi sa aplikasyon ay isa sa mga paraan kasi natin upang maberipika ang katauhan ng aplikante at masigurado kung ang aplikante ay talaga nakapagtapos ng high school o gagraduate ng high school. Para naman sa mga transferees, kailangan namin makita kung talaga ba na kung may magpapatunay na sila ay nakapasok na sa ibang mga university or colleges. So, kumbaga hindi natin ini-entertain kapag incomplete ang requirements na pinasa. Pero syempre, ang application period po natin ay bukas po siya hanggang April 3. Ayan. So, medyo mahaba-haba pa po yung panahon para tayo po ay makakuha ng inyong mga requirements at makompleto po ito para makapagpasa po tayo or makapag-apply for admission. So, thank you Sir Jesse at ngayon naman ay sasagutin natin yung mga babatiin pa rin natin yung mga nanonood sa atin. At saka babasahin na rin natin yung mga tanong sa atin. So, ayan, maraming salamat po sa panonood kay Sir Vincent Rios, kay Sir Paulo Sanchez, Jimmy Lynn Heta, nabati ko na pala ito kanina, si Ma'am Leia Litan, Ma'am Jean Harabi Marasigan. Yan. So, thank you daw po, sabi ni Sir siguro ito, Portugal Antonio Diala sa naging sagot po natin. Ano po? And also,
Paano po pag walk-in applicant, need pa rin po ba mag-register online? Ito po ay nasagot natin na kanina, natalakay na rin po natin ito kanina, na kahit po kayo ay mag-walk-in applicant, tayo po ay dadaan pa rin sa online portal po natin. Unless na may aberya pong maganap, like for example, ay mawalan po ng internet connection, yun po tinatanggap po namin yung mga hard copies nila. At tayo na yung nag-enter sa ating portal. Ano po? So, ma'am, sir, yung anak ko po ay nakaregister. Ask ko po kung paano malalaman kung kailan ang entrance exam niya. IT po ang kinuha niya. Katulad po ng sinabi ko kanina, i-review po namin yung mga dokumentong mga ipinasa at kapag na-verify namin ito at nakita namin kompleto at maayos, ilalagay po namin ng status sa approve. At pagkatapos po nun ay isasalang namin sila or isasama namin sila sa mga sa listahan ng mga makapag-exam at mabibigay po sa kanila ang kanilang schedule, sama na po doon ang room number at kung saang lugar at oras ng exam sa portal at the same time sa email. Kaya napakahalaga po na active yung email natin at nabubuksan po natin. Yes. So hintay-hintay lang po tayo kasi nasa verification process pa po tayo ngayon for approval at for scheduling. So, pakihintay na lamang po kung ano man po ang magiging update ng ating admission office. At yan po, lahat po ng mga successful na nakapag-apply online ay mabibigyan po ng karampatang reply. At saka kung ano yung magiging status na nila. So, eto po ay may natanggap din po tayong katanungan mula sa ating Facebook page ay may special consideration po ba para sa ating mga kapatid na mangyan upang makapag-aral dito sa Minsu? Oo, may special considerations tayo para sa mga kapatid natin mga yan para makapasok sa Minsu. So, ang university ay aktibong sumusuporta sa kanila sa pamamagitan ng tinatawag natin na affirmative action program. Isa dito yung pagkakaroon ng adjusted passing score sa entrance test natin kung saan ay mas mababa ang score requirement nila para makapasa sila. Ganyan din, kung sila ay makapasa sa entrance test, bibigyan prioridad sila sa second level screening. So, sa lahat po ng ating mga kapatid na katutubong mangyan, na gusto magpatuloy sa ating pag-aaral sa kolehiyo, ay bukas po ang pintuan ng Minsu para po sa inyo. That's how inclusive we are pagdating po sa access sa education. Sir, eto naman pong second level screening kasi kanina pa natin pinag-uusapan at kanina pa rin po ninyo nababanggit. Ano naman po itong second level screening na tinatawag po natin? Okay. Ang second level screening ay ang paraan ng mga kolehiyo. For example, kung sila ay nag-apply ng BSEd sa under ng College of Teacher Education, ay ito sinasagawa upang salain ang mga aplikante na nais na pumasok sa kanilang programa na nais or kurso na gusto. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng interview or written exam. So ginagawa natin ito sapagkat nga nagkakaroon tayo ng mga quota or bilang ng mga tinatanggap lamang sa mga kurso sa taong panaraan. So, ayun. So, paano po ba pinipili ang mga pinaprioridad sa second level screening? So, prioridad ng second level screening ang mga aplikanteng nakakuha ng mataas na marka sa entrance test. Kasama yung senior high school average grade nila. So, kaya kung titingnan, medyo competitive yung ating entrance test, no? Kasi dito tayo nagbabase ng mga priority natin ng mga ipapasok second level screening. So, ang mga bilang ng mga prioridad ng aplikante para sa isang programa ay didepende sa itinalagang quota. So, iba-iba siya, depende sa program. Halimbawa, kung ipagpapalagay natin na ang BSIT sa main campus ay meron lamang quota na 100 slots para sa freshmen sa panaraang taon, so prioridad nila sa second level screening ang unang 100 or top 100 na aplikante base sa pinagsamang entrance test at saka yung kanilang general weighted average na high school. Okay, so maliwanag po yun kasi ngayon pa lamang, huwag natin basta-bastahin pag tayo nasa high school. Kasi may bearing kung ano yung nakukuha yung grade pag kayo po ay mag-a-apply sa isang universidad or mag-a-apply sa college. Hanggat maaari po kung kaya nating mag-top sa, di ba, sa high school, o kung hindi ba mag-top, makakuha ng mataas na grado, gawin po natin. Kasi malaki yung magiging epekto nun pag kayo po ay kukuha na sa college. So, Doc, dito po, ano po yung magiging status naman ng mga aplikante na hindi napasama sa prioridad para sa second level screening?
ang mga ganitong aplikante ay magkakaroon ng status na waiting o maisasama sa waiting list. So nangangahulugan dito na kung sa pagkakataon na meron sa mga prioridad na aplikante sa parehong kursong ina-applyan na hindi makapasa o matanggap, sila ang mga susunod na isasalang sa second level screening. So kung mapunan, halimbawa napunan na ang itinalagang quota, ang lahat ng nasa waiting list ay automatic kong ire-refer doon sa tinatawag natin na second choice ng kursong itinalaga nila sa kanilang application. Kasi doon sa ating application, meron tayong nominate na first choice, second choice, at saka third choice. Ang purpose nito ay para alam ng admission office kung saan sunod na kurso sila i-refer if ever na hindi sila matanggap sa unang choice nila na kurso. Okay, so kaya dapat pag-isipan din po natin yung kung ano yung ilalagay natin sa first choice, second choice, and third choice. So, kasi kung halimbawa po ay first choice nyo ay, eto Doc, ano lang, hypothetical. Halimbawa po ay first choice ko ay BS Agri. Ang second choice ko ay kunwari BS Fisheries. Ngayon po ay umayaw na ako sa sa BS Agri. Hindi pa man nare-release yung exam. Ay, hindi pa ako nakakapag-take ng exam. Pwede bang baguhin yun? Hindi na po siya po pwedeng baguhin kasi isasama namin siya sa listahan ng mga aplikante kung saan sila na nagnais pumasok. So, kaya importante talaga na pag-isipan at piliin nila ang mga kursong nais nilang puntahan sa LISU. Kasi sabi natin, kanina pa natin inuulit na meron tayong mga bilang ng quota sa mga programa. Okay, so dapat, yun nga, dapat malinaw sa ating mga incoming freshmen na kung ano yung ating ilalagay sa first choice and second choice ay hindi na po natin ito mababago once na tayo po ay nakapag-submit na. So, mas maganda po na pag-isipan muna natin kung ito ba yung kurso para sa akin. Dito ba ako lalago as an individual? Dito ba yung tinatahak kong career? Kasi minsan ang ginagawa po natin, hindi naman, kasi dumaan din tayo sa high school. O kahit na basta makapagtapos na lang ng pag-aaral. So ngayon po, pag-isipan natin kung ano yung ating magiging first choice, second choice na kurso. At yun talaga yung gusto natin, na tapusin sa kolehiyo. Ayan, sa atin pong pagbabalik ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating tanungan at babasahin natin yung inyong mga komento or mga tanong sa ating pong live comment section. So, magbabalik po kami makalipas ng ilang palaala. Welcome to Mindoro State University, where opportunities begin and futures are built. Be part of MINSU, your university of choice. Welcome to This is Minsu, where learning inspires growth, where innovation meets purpose, and communities thrive together. A place where talents shine and the future becomes possible. Local roots, global reach. We are Mitsu, lifting minds, shaping futures. Be part of our journey.
Minso TV Campus Connect. Maraming salamat po sa patuloy niyo pa rin panonood sa ating live viewers. At ayan po, kasama pa rin po natin si Doc Jessie Ray Mangudayaw, ang Director for Admissions and Scholarship. So, bago po tayo magpatuloy, ay masaya po namang ibinabahagi sa inyo, sa atin pong lahat, ang nalalapit na ika-5 taong selebrasyon ng pagkatatag ng Minso bilang isang universidad. So, ang atin pong 5th anniversary celebration ng Minso as full-fledged university ay magaganap po sa darating na March 16, 2026. Yan po ay sa Lunes, hosted by Minso Calapan City Campus. As this is the milestone in our journey, we will look back on our accomplishments for the past 5 years on how Mindoro State University came into being. So, samahan niyo po kami sa Lunes, March 16, and sa March 17 naman po ang Mr. and Miss Minso. Ayan po. And tayo rin po sa ating universidad ay nakikiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month at may mga iba't ibang programa din po tayo at aktibidades na ginagawa sa paglulunsad at pagkakandak sa buong buwan ng Marso. Ayan. So, Sir Jesse, mabalik tayo ulit sa ating topic ngayong hapong ito. Ano po? Babasahin ko muna yung mga ilang katanungan bago tayo dumako sa ating talakayan. Meron po dito isang tanong galing kay Gaad Mindoro. Yan. Submitted na po ang status kasi submitted na po yung status do sa online portal po siguro niya. Kaso wala daw pong picture at hindi na po ito ma-edit. Paano daw po yun? So kapag ganyan po ang mga cases, pwede po kayong direktang makipag-ugnayan sa Opisina ng Admission at Scholarships kung saan campus kayo nag-apply para maayos po natin. So marami tayong mga natatanggap na mga ganyan at nagagawa naman natin ng paraan at na-address naman natin. So kasi kapag may, katulad sinabi ko kanina, kapag may mga kakulangan sa dokumento, maaring hindi ito maaprubahan at maipa-edit na lamang. So kailangan agad nila na makipag-ugnayan sa Admissions office ng campus na kung saan sila nag-apply. So mamaya ipa-flash natin yung mga contact numbers ng ating admissions office sa 3 campuses. Ayan. So may tanong din po dito, meron po bang walk-in sa Saturday kasi hindi po makapasok sa online yung anak ko? So ako nang sasagot, sir, wala. Ayan. So paalala po ulit, sa darating pong Lunes, ang atin pong office transaction sa admissions office ay Monday to Thursday, 7 a.m. hanggang 6 p.m. So, tayo po ay i-refresh na lang po siguro po natin at para po tayo makapag-register online. So, meron pa po isang tanong. Submitted na po ang draft na nakalagay. Kaso di nakaprint ng test permit, parang nag-refresh kasi bumalik ulit from the start. Parang nakapag-fill out na siguro siya, tapos nasubmit na niya, kaya lang hindi daw niya ma-print. Bumabalik siya sa siguro sa login ganyan. Or sa first step nung sa portal. So kailangan siguro lang mag-refresh natin, no? So maaaring technical lang nag-error yung nangyayari, siguro sa internet connection or kung ano mang technical problem natin. Pero katulad sinasabi ko po kanina, stable po yung atin pong portal sa ngayon. At the same time, yung concern po sa pag-print ng inyong application form, hindi naman po kailangan agad-agad i-print yung atin pong application form once na nakapag-submit tayo. Kailangan nyo po yan i-print sa panahon na siya ay nalagyan na sa ilalim doon sa part po natin ng entrance test permit, ng schedule at saka room number nila. Okay. Saka po nila yon po pwedeng i-print. Kasi yun po ang isa sa mga dokumentong dadalhin nila during the entrance exam. Okay. So, malinaw yun. Hindi naman kailangan agad-agaran, excited na mag-print. So, tayo po ay intayin din po natin yung parang pinaka-claim stub ba? Yung gano'n, na magkaroon ng laman. Para yun na yung, meron na kayong room number at saka yung mga oras at saka yung date kung kailan kayo mag-exam. Para po hindi sayang din yung pag-print. Baka kayo ay nabayad pa para lang mag-print. So, doon na lamang po tayo mag-print kapag kompleto na yung detalye. So, okay lang po ba kahit yung Form 138 lang po muna ang maipasa ko kasi hindi pa nagbibigay sa akin yung Form 137 ko nung nag-graduate ako? Okay lang yan. Basta ang tatanggap natin kung graduate ka na ay yung original copy natin ng Form 138 or certified true copy ng Form 138 natin.
Yun. So, okay lang yun basta certified true copy Or ng original. or original ng 4138. So, eto pa po. Ang 4137 di talaga inabigay. Di ba? Hindi talaga naibigay yun. Kasi, magpapadala ng request ang school na papasukan mo para sa 4137. Hindi daw talaga nagbibigay ng 4137. So, 4138, Ah, Parang yung tinatanggap kanilang natin yan. yan. So, kung walang 4137, tinatanggap po ang certified true copy ng 4138. So, wag po tayo mag-alala. Meron po mga alternatibo naman kung talagang hindi maibigay. Sir, may TESDA program din po ba ang MINSU dyan? Wala po tayong TESDA programs, no? Kung ang hinahanap nila ay yung mga national certifications, hindi po tayo nagbibigay niyan. Ano po? Ang meron po tayo ay mga 4-year courses, po, mga programs natin na nagbibigay ng mga bachelor's degree. Yan. Pero kung gusto nila ng mga technical, meron tayong kurso na DT. related doon. Ano, katulad ng under ng College of Teacher Education, meron tayong BT-BTED at saka BT-LED. Ang sabi po dito, sabi po kasi kanina, kailangan daw po ng 4137 kapag graduate na. Ano daw po? Kung wala pa po, ay pwede din naman ang Form 138. Okay. Ang nilalagay po natin doon ay O. Tandaan po natin yung letra na O. Tinatanggap din po natin yan. Kasi, ang sabi ko nga po kanina, yan ay proof. Kailangan nating ma-verify na sila talaga ay graduate na. So, yan po ang purpose kung bakit hinihingi namin yung mga report card or Form 137. Pero either po, pwede po yan, Form 138 or Form 137. So ngayon naman, tinatanggap po ang Form 138 pero pag mag-e-enroll, Sa enrollment, opo. Iba po kasi yung requirement natin for enrollment. Sa admission application, medyo mas magaan po at mas kaunti yung mga dokumentong hinihingi natin. Pero once makapasa sila sa admission process natin, up to the second level screening at pupunta sila sa enrollment process, iba na rin po yung mga dokumentong hinihingi or may mga dagdag. Okay. So ayun, maliwanag po hindi naman po kinakailangan Form 137 kung wala pa talaga. Form 138 kung available, basta certified true copy. Ayan. So, kanina, Doc Jessie, napag-usapan kanina natin yung mga first choice, second choice, or yung first priority, second priority. Tungkol pa rin po ito sa waiting list. Kung ang aplikante po ay nasa waiting list, maaari bang i-waive ang first choice ng kurso para makapunta naman sila sa second level screening. So, ang pipiliin po na nila ay second choice. I-waive na nila yung first choice. So, kasi feeling siguro nila, yun yung mas malaki yung posibilidad na sila ay makakapasok. Pwede po ba yun? Pwede nilang i-waive yung kanilang chance na linya doon sa priority list natin sa first choice. Kailangan lamang nila makipag-ugnayan sa college din o sa program chairperson para ma-refer sila agad doon sa second choice nila. So, tandaan lamang na kapag nag-waive sila doon sa program na kung saan sila nakalagay sa waiting list, ay nangangulugan ito na hindi na sila maaring muling bumalik doon sa first choice nila. Kahit pa, halimbawa, nagkaroon pa ng slot doon. Halimbawa, nasa waiting list siya, tapos yung priorities, hindi lahat nakuha, tapos na-accommodate lahat nasa waiting list, pero may slot pa, so hindi na sila pwedeng bumalik dun sa first choice nila. Kasi nga, winave na nila yun. Okay. So, ano po ang mangyayari kung ang aplikante naman ay pumasa sa entrance test, pero hindi siya nakapasa sa second level screening ng kursong kanyang gusto? Okay, so dyan papasok ulit yung second choice natin, no? So, automatic kong i-refer sa second choice na kursong kanyang itinalaga during the application. So, sa ilawang pagkakataon, halimbawa, na hindi pa rin siya makapasa, hindi na siya papayagan pang magpatuloy sa proseso ng admission at papayuhan ng mag-apply sa ibang mga HEI. Pero, may mga pagkakataon din naman, halimbawa, may slot pa sa ibang mga kursong hindi na itinalaga o pinili or meron siya sa third choice, pwede siya doon. Siya ay may i-refer doon, pero kailangan niyang dumaan sa guidance office para sa admission counseling. Minsan kasi may mga aplikante tayo na pumipili ng mga kurso na hindi siguro nila masyadong na-assess yung sarili nila kung saan ba talaga sila nababagay na kurso. So, gumagawa din tayo ng paraan para matulungan natin mga aplikante na mailinya sila sa mga kurso kung saan sila nababagay base sa kanilang mga kwalifikasyon. So, ito naman, kumbaga sariling tanong ko lang,
Kung halimbawa po, nakapasa po ako sa, like for example, nag-apply ako for admission, nakapasa ako sa entrance exam, nakapasa ako sa screening ng second level. Tapos, mga after a sem or a year, nagbago na po ang gusto kong kurso. Pwede naman ako mag-shift. Pwede naman siyang mag-shift, kaya lang, didepende pa rin to kung ang pupuntahan mong kurso ay mayroon pa ring slot. Slot. Okay. So, talagang ang kailangan nila ay limiing mabuti. Oo. Suriing mabuti kung ano ba talaga yung gusto nilang maging kurso. Para hindi na pabago-bago kasi sayang din yung yung time, yung panahon. So, Doc, nabanggit niyo po kanina na ang atin pong entrance test or yung exam ay papatak tuwing Sabado. Papaano naman po yung mga may mahalagang gawain? Like for example, yung relihiyon ko po ay Sabado po yung yung pagsamba ko or pagsimba ko. Papaano po sila makakapag-take ng entrance exam? Okay, so para sa mga ilang mga pagkakataon na hindi talaga maaari sila or yung mga aplikante natin na hindi pwede ng Sabado, so maaari tayo mag-schedule ng mga weekdays test para sila ay ma-accommodate. Pero kailangang magbigay sila ng mga patunay na hindi sila talaga maaari ng Sabado, alinsunod sa kanilang paniniwala o relihiyon. Or talagang hindi, halimbawa, hindi talaga maiwasan na sila ay hindi pupunta sa itinalagang schedule. Kasi Doc, may mga natanggap kami before na emergency na nagka-emergency. Nagkakaroon ba tayo ng reconsideration sa mga ganun? Medyo strict tayo sa ganyan kasi kailangan nating i-verify yung authenticity at saka truthfulness ng kanilang reason. Kasi strict tayo dun sa pag-implement natin na kapag hindi ka nakapunta dun sa entrance test schedule mo, maghihintay ka na ulit ng mga sunod na mga schedules bago ka namin ma-reschedule. Okay, tatapusin muna yung tatapusin muna yung kung ano yung mga na-schedule natin, hindi tayo pwedeng magsama doon sa mga naka-schedule na. So, kung halimbawa, natapos na yung entrance period at wala na tayong ibibigay na entrance test, so hindi na tayo pwedeng mag-consider ng special test para sa kanila. Okay. Ayun nga. Kanina nabanggit natin, although may tanong po dito, paano daw po kung nakapasa sa entrance test tapos bagsak sa interview? Nabanggit kanina ni Doc Jessie na kung ikaw halimbawa ay nakapasa sa entrance exam at hindi ka pumasa sa second level screening ng unang kurso or priority course mo or program, so i-refer ka nila sa second choice mo or second priority program na gusto mo. Gusto ko lang din magdagdag dyan, no? Kaya gusto natin i-reiterate na kailangang mapili ng mga estudyante o ng mga aplikante ang mga kursong gusto nilang puntahan kasi may mga qualifications nga ito. Halimbawa, safe para sa isang aplikante na mag-nominate o maglagay ng first choice, second choice, at third choice na meron kahit isa man lamang doon na non-board program. Bakit? Kasi, halimbawa, na sa entrance test, hindi mo naabot yung minimum required para na-score para sa isang board program at lahat ng nakanominate mo na kurso ay pang board program, ibig sabihin wala ka ng sunod na program na pupuntahan. So, ang inyo to be safe, ang ating recommendation, lagay sila ng mga board programs at samahan nila ng mga non-board programs. Kasi mas mataas ang qualification ng board program. Kasi halimbawa, hindi sila nakaabot sa 75 kung sila ay general admission na estudyante, hindi sila bibilang sa IP. Kailangan nila ng 75 na score sa entrance test. Kung mas mababa sila doon, ibig sabihin, hindi namin sila pwedeng idiretso ng admission process para sa programang inonominate nila for board programs. So, kung lahat ng inonominate nila ay board programs, so ibig sabihin, hindi namin sila ma-refer sa kahit anong programa kasi hindi naman nila yon pinili. Okay. So, ayun po. Siguro ay mas maganda yung i-assess din natin yung recommendation ni Sir Jessie na isang board program or tsaka dalawang non-board para mas malaki yung chances na kung hindi ka man makapasok sa board program, meron ka pang pagkakataon na makapasok sa mga non-board. Ayan, Doc, ito pa, may tanong po dito. Tanong lang din po, bakit po sabi pwedeng walk-in tapos via online din naman po ang process na ituturo nila? Akala po namin kapag walk-in ay magpapasa na lamang ng requirements. Yung siguro po yung mga hard copy. Yan.
yan po, katulad sinabi natin kanina, nasagot po natin yung ganyang query, ano. So, sa mga pagkakataon po ng walk-in, kasi ang lahat po ng ating mga application ay dapat po dumaan sa portal. Kahit po sa opisina namin yan ginagawa, kailangan naming maisama sa aming database ang lahat ng inyo pong mga data para magawa namin kayo ng schedule, mabigyan namin kayo ng mga updates tungkol sa mga susunod na hakbang ng admission. So, may ilang mga pagkakataon, katulad ng mga unang araw dito sa main campus na tinanggap po namin yung kanilang mga dokumento para kami na lang ang mag-enroll sa kanila at i-email na lang namin sa kanila yung kanilang username at password. Pero dahil po yun ay, sabi nga po natin, quote-unquote, na special case kasi hindi natin inasahan na sobrang dami nung mga aplikante natin sa mga unang araw ng linggo. Kaya ganun po yung ginawa natin. Gusto ko ulit namin pong pabatid sa lahat na kahit po mag-walk-in kayo, ay i-assist po namin kayo hanggang sa amin po makakaya, pero kailangan nyo pa rin pong mag-apply through the online portal. Yun. So, ang may tanong din dito, paano po namin malalaman kapag schedule na namin ng test? Ako na, Doc, ang sasagot kasi baka, yun. So, nabanggit po kanina ni Doc na kung halimbawa po kayo ay submitted na yung inyong mga dokumento through online, ano po, tapos meron na siyang accepted na ng admissions office, kayo po ay makakatanggap ng updates pa rin po dun sa inyong account or sa email po na inyong inilagay dun sa inyong account kung kailan po yung magiging petsa, schedule, or yung room or date ng inyong exam. So, lagi po nating tingnan ang atin pong yung atin pong email address at yung atin pong account sa ating online portal. Ayan po. So, mabalik naman po ulit tayo dun sa mga mapapalad na makakapasa dito sa atin pong universidad. Dahil po kayo po ay Director for Admissions and Scholarship, may isa pa pong scholarship. Ano po ba yung mga scholarship programs ang naghihintay para sa mga naka-avail? I mean, para doon sa mga qualified na na naka-enroll po dito sa ating universidad. So, kung titingnan natin, no, dahil ang university naman ay pinapatakbo sa ilalim ng gobyerno. So, maaari nating masabi na lahat ng mga mag-aaral natin ay scholar alinsunod sa Free Higher Education Act under RA 10931, katulad ng binanggit ko kanina, no? Pero may mga iba pa rin tayong mga maaaring i-avail na scholarship para sa ating mga mag-aaral mula sa iba't ibang mga ahensya. Meron tayong mula kay CHED, yung ating tinatawag na tulong-tulong program, tertiary education subsidy, Scholar ng Land Bank Program, Malampay Sustainable Scholarship, Open Heart Foundation Scholarship Programs, at marami pang iba. So, bukod pa sa mga ito, naglalaan din ang atin pong university ng pondo para sa mga internal scholarships tulad ng academic scholars at saka po yung ating assistantship programs. So, kasama dito yung mga scholarship na academic para sa ating mga Dean's Listers at saka President Listers, regular financial assistance para sa mga piling mahihirap na mag-aaral, member ng IPs, mga member ng iba't ibang mga cultural groups natin, yung mga recognized organizations natin, saka yung ating student assistantship para sa mga mag-aaral nagre-render ng service sa university sa mga oras na wala silang schedule na klase. So, ilan lamang ito sa mga maaari nilang ma-avail. So para sa mga mag-aaral na nagnanais po na mag-apply sa scholarship, maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng Admission and Scholarship sa campus kung saan kayo naka-enroll o mag-enroll. Ayan. So malinaw po 'yun kung kayo naman po ay qualified dun sa mga, kasi may mga qualifications po 'yun. Kung kayo po ay qualified para makapag-avail ng scholarship, wag po kayo mahihiya na magtanong at makipag-ugnayan sa ating Admissions and Scholarship Office. So, eto po, Doc, para po sa inyo, parang pang Miss Universe, bakit po magandang mag-aral dito sa MINSU? Napakagandang tanong niyan na Miss Giselle, no? So, ang MINSU kasi ay patuloy nagsusumikap na magbigay ng quality education, research opportunities at community engagement upang mahubog ang mga estudyante na maging handa sa kanilang profesyon at paglilingkod sa lipunan. So, maganda ang mag-aral sa Mindoro State University dahil sa mataas na akademikong kalidad, libre ang tuition, at malakas na suporta sa student development. So,
Ito ay isang state university na katutok sa regional needs na may mga programang tumutulong sa pagiging competitive ng mga graduates natin sa job market at saka sa licensure examination. Mm-mm. So actually, recently lang, ang MINSU ay may mga top-notchers na produce no, sa mga iba't ibang mga Pakagaling. programs natin. No? At meron tayong mga 9 colleges na sumasaklaw sa agriculture, engineering, education, fisheries, at mga iba't iba pang mga programa. So may thriving learning community or environment na inclusive at innovative uh, para sa mga student organizations natin. No. So sa kabuuan, ang MINSU ay isang universidad na humuhubog sa holistic na pag-unlad ng mga mag-aaral natin. Ayun. So, hindi lang talaga siya libre. Kasi, isa sa yung biggest factor kasi libre tapos quality education. Tapos talagang yung mga estudyante dito, tinetrain, hinuhon para dun sa kanilang career na pinili. So, at bilang po sa second to the last question, sir, ano po yung inyong maipayo sa first-time applicant? Sa una, syempre dapat siguraduhin nilang basahin ng mabuti yung lahat ng mga instructions natin sa admission portal natin o sa mga patalastas na inilalabas ng ating official MINSU page at saka website tungkol sa admission application. Pangalawa, siguraduhin na handa ang mga dokumento na kailangan para sa ating aplikasyon para hindi tayo magkaroon ng problema. At pangatlo, huwag matakot magtanong kung may hindi malinaw sa ating pong proseso. So, tayo naman po ay sumasagot hanggat kaya natin o ipagpagmanin lang natin kung hindi agad-agad sa mga ibang mga pagkakataon kasi sobrang dami talaga ng mga queries natin na natatanggap. Okay. Tayo naman sa information unit ay tumutulong at tumutugon din sa mga ibang inquiry ng ating mga ng ating mga applicants. Tayo ay tuloy-tuloy na nakikipag-ugnayan sa admissions para dun sa mga kasagutan na gusto nilang masagot sa kanilang mga katanungan. Sir, eto pa, bago tayo tumungo sa last question, meron pong tanong dito na bakit daw po hindi nag-print? Yung mga, nakasubmit na po, pero hindi pa po siya, means nakikita nyo na po, ayaw lang po mag-print mo sa akin. Okay, katulad din yung tanong doon sa kanina, no? Na parang nasubmit na, pero hindi ma-print. So, nulit po namin na hindi naman kailangan pong i-print agad natin yung draft ng application natin, no? Hintayin po natin na magkaroon ng details. Yung sa ilalim, doon sa may entrance test permit, bago po natin ito i-print sapagkat yun po yung dokumento na kailangan natin. Isa sa mga dokumentong kailangan natin dalhin para sa atin pong pagkuha ng entrance test. Ngayon, kung ito po ay nasumitin nyo na, amin po nasisigurado na yan po ay amin pong nakikita sa ating pong portal, sa ating pong database, at yan po ay under review po natin. So, eto siguro hindi niya napakinggan kanina yung ating talakayan. Doon sa status, kung ang status po ay submitted na nakalagay, pwede po bang palitan ang first choice na course? So, submitted na siya at non-editable na, hindi na po siya pwedeng palitan. Ayan. So, ayun po. Kung nasubmit na nyo po, sabi nga kanina, submitted na po yung inyong application, hindi na po natin pwedeng mapalitan kung ano man po yung nailagay natin doon, lalo na po doon sa mga kurso na paano po halimbawa ay mali pala yung kanilang email address? Sa mga ganung pagkakataon po, pwede po kayo pumunta sa mga admission office and scholarship and admission office po ng ating po mga campus para makipag-ugnayan. Okay. So, pwede po kayong mag-walk-in pero hindi po natin yan pwedeng palitan doon sa mismong portal niyo po sa student. Okay. Pero pwede silang i-reconsider pag nag-walk-in? Pwede po sila makipag-ugnayan para ma-assist po sila. Okay. So, ayun naman yung kagandahan. Kung medyo napabigla kayo ng ng lagay ng inyong kurso, tapos mamaya-maya na pagtanto nyo, na-realize nyo na, ay gusto ko pala itong kursong ito, hindi yung nilagay ko. So, makipag-ugnayan na lamang po kayo sa ating admissions office sa inyong campus na pinili. Ano po? Sir, for our last question, kung may iba pa po bang concerns ang mga applicants and parents
Yung iba po pong concerns ng applicants and parents, paano po sila makakapag-reach out daw sa inyong opisina? Opo, para sa mga may nais po na ipabot na concern o mga dagdag na katanungan, so maaari po kayong makipag-ugnayan sa Office of the Admission and Scholarship sa alinman pong campus ng MINSU. So sa main campus po, tayo po ay nasa Alcate, Victoria. Ang contact number po natin ay 0927-510-1897 or pwede din po kayong mag-email sa amin sa admissions@minsu.edu.ph. Para naman po sa mga aplikante natin ng Calapan City Campus, ang campus po natin ay nasa Barangay Masipit sa Calapan City po with contact number 0997-844-5852 at email na admissionoffice.calapancampus@minsu.edu.ph. Para naman po sa mga aplikante natin na may queries sa Bungabon Campus, ito po ay nakalocate sa Labasan, Bungabon. Pwede din po kayo mag-reach out sa contact number 0965-867-7221. At sa email na minsu bcscholarship.edu.ph@gmail.com. Ayan. So, yun naman po ay naka-flash sa ating screen. Paki-screenshot na lamang po ang ating mga contact numbers. And also, yan din po ay naka-post sa ating Facebook page. Yan po ay naka-pin sa ating Facebook page. And kung mababrowse nyo rin po yung mga previous post po namin, yan po ay makikita nyo rin po din yung mga contact numbers po nila. So, sir, maraming salamat po sa inyong napakalinaw at napakahalagang impormasyon na ibinahagi sa ating mga viewers, lalo na doon sa mga applicant po ng ating admission. So, sa ating po mga applicants at mga parents po na nanonood sa ngayon, sana po ay mas naging malinaw po sa inyo at mas naging kampante kayo sa college admission journey. Muli, ako po si Giselle de la Cruz, Linking Voices, Weaving Stories. This is Minsu TV Campus Connect. Magandang araw, Minsu 1. At syempre po, good luck po sa ating mga future Minsu 1 sa inyong application for admission. Magandang hapon. Raise your voice throughout the land. We have been forever. Bring the truth and wisdom forth. For a yielding spirit soar. A humble few to till the land. Wishing all the world could share. It's our goal to shape and teach. Every willing arms to reach. We have planted all the seeds, and the yield are all our dreams. Reaching with our might, even through the night. We have been in our hearts. Let us sing our blessed hymn, making Minsu our true home. Throughout the world, our feet would tread, but our hearts would stay instead. We have planted all the seeds, and the yield are all our dreams. Reaching with our might, even through the night. We have been in our hearts. We have planted all the seeds, and the yield are all our dreams. Reaching with our might, even through the night. We have been in our hearts. Reaching with our might, even through